Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga BPO company na huwag pilitin ang mga empleyado na magtrabaho sa gitna ng mga kalamidad. May Agenda Weekend Report si Paulo Barcelon. Kita sa video na tila jam-packed ang mga sinasabing call center employee sa Cebu matapos ang malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Sa post naman ng Call Center Philippines sa Facebook, tila pinagalitan pa via text ng isang empleyado na agad umuwi matapos ang pagyanig. Sabi sa text, choices come with consequences. Sa isa pang viral na message ng di umano'y team leader sa isa pang call center, dumarami na raw ang mga tawag na nakapila kaya't kailangan na nilang bumalik sa trabaho. Ilan lamang yan sa daan-daang reklamo na nakuha ng BPO Industry Employees Network o BIEN sa Cebu. Yung pinakamalalang report na natanggap namin ay yung pagpapatuloy ng during the earthquake, may pinapatuloy na pagtitake ng calls in the middle of an earthquake. Yun yung isa. Pangalawa, yung pagharan ng exit ng office nila, panahon nung nag-evacuate sila. Sa isang radio interview, sinabi ni Labor Secretary Benny Laguesma na hindi dapat pinipilit ang mga empleyado na magtrabaho sa ganitong mga kondisyon. Hindi rin daw dapat pinapatawan ng administrative sanction ang mga empleyadong hindi makapag-report for work dahil sa mga kalamidad. Dagdag ni Laguesma, maaaring hindi pumasok ang mga empleyado dahil sa matinding panganib o ang imminent danger clause. Si Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña nangakong papanagutin ang mga kumpanyang nagpumilit magpatrabaho sa kanilang mga empleyado. Pero para sa BIEN Cebu, dapat na magsilbing wake-up call ito para sa mga mambabatas na magpasa ng Magna Carta for BPO workers, lalo't umaabot sa halos $39 billion ang ambag nito sa ekonomiya at halos 2 milyong Pilipino ang umaasa dito bilang kanilang kabuhayan. Naghain na rin ng reklamo ang BIEN Cebu sa Dole Region 7. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng IT and Business Process Outsourcing Association of the Philippines o IBPAP pero wala pa itong sagot sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.